saan ba natin pwedeng ilagay yung ating leftover money from the previous budget? Number 1, pwede nyo siyang i-roll over o ilagay nyo sa isang miscellaneous fund or envelope para kung sakaling tumaas yung water bill next month, in case meron kayong mga kailangang bilhin na wala sa budget, meron na kayong extra budget for that. Again, number 1, pwede nyong i-roll over. Number 2, pwede nyo rin gamitin itong leftover money nyo pambayad utang. So, kung meron pa kayong mga binabayarang utang, pwede nyo itong gamitin para mabawasan at mas madali nyong mabayaran, ma-fully paid yung mga binabayarang utang nyo, lalo na yung credit card debts, or meron kayong niloan na malaki ang interest, sikapin nyo na mabayaran yun kasi malaking kabawasan yun sa budget na instead na nagbabayad kayo ng utang or nagbabayad kayo ng malaking interest, why not just save it kapag ka na fully paid nyo na. Number 3, pwede nyong idagdag sa emergency fund. Kung hindi pa complete yung inyong emergency fund goal, halimbawa 3 months worth of emergency fund or of living expenses, but di nyo na lang ilagay sa emergency fund nyo para in case may mangyari, may emergency nangyari sa kapamilya, merong nasirang appliances sa bahay, o kaya biglang nawalan ng trabaho si breadwinner. Meron kayong buffer, meron kayong extra money na pambayad sa bills, pambili ng pagkain kapag may mga emergency na dumating. Number 4, pwede nyong ilagay sa sinking funds ang inyong leftover money. Ano nga ulit yung sinking funds? Kung ang emergency fund, this is for unexpected expenses like medical expenses, nawalan ng trabaho, may nasirang appliances, meron kayong fund for emergencies. While yung sinking funds naman, ito yung mga for irregular expenses, yung kailangan yung bayaran quarterly, annually, kagaya ng mga insurances, pwede rin, meron kayong pinag-iipunang travel fund, o kaya Christmas fund. Kaya it's also important that you always take a look at your savings tracker para makita nyo ano ba yung mga sinking funds nyo. Mayroon ba kayong for insurances, for child's birthday, for Christmas. So kung gusto nyong mapabilis yung pag-iipon nyo for your sinking funds or yung mga short-term savings, ilagay nyo na lang yung sobra nyong pera or yung leftover money nyo sa inyong sinking funds account at ilista nyo lang para on track din kayo kung magkano na yung inyong mga sinking funds or savings. Sunod naman is yung investment. Kagaya ng sa savings tracker natin dito, dapat updated din kayo sa inyong mga long-term savings or investments. So, pwede nyong ilaan yung extra money nyo for your child's college fund, pwede rin for your retirement fund. Kaya, wag natin kagad wawaldasin, wag natin kagad iisipin na, oh, this is free money, gastusin na natin, o ipang Jollibee na natin, or pambili na natin pang shopping. Tingnan nyo muna, ano ba yung mga priorities nyo, ano ba yung dapat nyong unahin, kung savings muna, emergency fund, debt, or investments. Baka naman gusto nyo mabuo na kagad yung college fund o yung retirement fund. So, pwede nyong ilagay dito. Next naman is give. Kung meron kang extra money at naalala mo, meron kang kamag-anak or may family member na nanghihingi ng financial assistance sa'yo. Tapos naalala mo, hindi mo siya natulungan last month kasi gipit ka rin. And now, meron kang extra funds na kaya mong i-share sa kanya yung a portion of it. Hindi mo naman kailangang ibigay sa kanya yung buong amount na hinihingi niya o hinihiram niya. So, ikaw lang, kung ano yung nasa puso mo at binigyan ka ni Lord ng burden to help, to share your blessings to others, why not give? When you give, it is like lending to the Lord and the Lord will pay you back. For God loves a cheerful giver. So pag magbibigay tayo, dapat bukal sa ating kalooban. And last but not the least, pwede natin gamitin ang ating extra money for fun. Pwede naman din tayong magsaya o i-reward ang ating mga sarili because we have budgeted so well. Mahirap kayong mag-budget, diba? So, the fact na na-budget mo ng maayos, hindi kayo nagkulang, sumobra pa, so pwede kayong kumuha ng kaunting portion ng inyong extra money. Siguro magpa-deliver kayo ng food or may gustong-gusto kang bilhing book or something for your hobby na matagal mo nang hindi nabibili. Pwede kang kumuha dito sa extra money na to for that. Pero ang tatandaan lang natin, we should always do that in moderation. Wag naman yung ubusin natin, lalo na kung malaki pa yung sobra. Wag mo namang ubusin yan for fun.
isipin mo din yung iba mong savings goals, yung iba mong financial goals kasi baka makatulong ito para ma-achieve mo yung ibang goals mo. It's okay to have fun kasi sabi nga sa Ecclesiastes 5:19, if God gives us wealth and property and lets us enjoy them, we should be grateful and enjoy what we have worked for because it is a gift from God. So lahat naman ito, gift ni Lord. Kung kulang naman at parati tayong gipit o talagang hindi talaga sumasakto yung ating sweldo sa lahat ng expenses, sa dami ng mga bayarin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Our loving and faithful God will supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Kaya lagi nating tatandaan, God will provide. So yun po, sana po ay may nakuha kayong aral or may natutunan kayo sa aking video ngayon kung saan natin pwedeng ilagay ang ating leftover money from our budget at sana ay ma-manage natin ng maayos ang ating finances at isipin natin lahat ng natatanggap natin, pati yung ating kakayanan na mag-produce ng wealth, na magtrabaho, lahat yan ay galing kay Lord. At kung gusto nyo pong itry ang aking budgeting printables, punta lang po kayo sa thepinayinvestor.com/shop. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa patuloy niyong panonood sa aking mga videos. For more budgeting tips and resources, check out the links on the screen.